Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Lito Piramo ng CRC Antipolo at ito po ang ating daily devotion na tinapay mula sa langit. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan sa Levitico chapter 27 verse 22 to 25. Ngunit bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa araw na ito na muli kami magbubulay-bulay ng inyong salita. Itago niyo po ako sa inyong likuran upang tanging ang inyong kalooban lamang ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan. At lumabay po ng banal na Espiritu ang siyang tanging naming hiling. In Jesus' name, Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ay ang taon ng Jubileo o Paglaya. Sa aklat ng Levitico, natuklasan natin ang isang makabuluhang konsepto na kilala bilang taon ng Paglaya. Isang panahon ng kalayaan at pagtutubos. Pakinggan natin ang Levitico chapter 27, verse 22 to 25, kung saan itinatampok ang pagtutubos ng inilaan na ari-arian. Simulan po natin sa verse 22. Kung ang ipinangako naman ay ang lupang binili at hindi minana, haalagaan iyon ng pari ayon sa dami ng taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa araw rin iyon, ibibigay na nangako ang pantubos bilang handog kay Yahweh. Pagdating ng taon ng paglaya, mababalik ang lupang ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. Ang halaga ng pagtutubos ay batay sa timbangan ng santuario. Bawat pirasong pilak ay katumbas ng 12 gramo. Sa talata na ito, nalaman natin ang isang magandang imahe ng pagtutubos. Ang isang bukid, dating inilaan sa Panginoon na nasa ilalim ng pangangalaga, ay sa huli ibinalik sa orihinal na may-ari. Ang konseptong ito ng pagtutubos ay may malalim na kahulugan sa ating pananampalataya kay Kristo. Makikita natin, ang taon ng paglaya ay nagpapahayag sa atin ng ginawa ni Jesus sa krus. Kung paano ang taon ng paglaya ay nagdala ng kalayaan, pagkansela ng utang at pagbabalik ng nawala. Ito rin ang biyayang dala ni Jesucristo. Kalayaan, kapatawaran, kapahingahan. Ang krus ni Jesus ay ang ating pangunahing taon ng paglaya kung saan binayaran ang utang ng ating kasalanan at pinalaya tayo mula sa pagkailipin ng kasalanan. Ang Levitico 27 verse 22 to 25 ay nagpapaalala sa atin ng taon ng paglaya at isinusulong din ito ang mas dakilang paglaya kay Jesucristo. Sa Kanya, natatagpuan natin ang tunay na kalayaan at pagpapanumbalik ng orihinal na kalagayan ng tao sa Diyos. Ang taon ng paglaya ay nagdadala rin ng pangako ng kapahingahan. Kung paano ang lupa ay pinahihintulutan na magpahinga, ay ganun din natagpuan natin ang espiritual na kapahingahan kay Jesus. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapakahirap at nabibigat ang pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang pahingang ito ay hindi lamang pisikal na kapahingahan, kundi isang kapahingahang espiritual na maaari lamang maibigay ni Kristo. Sa taon ng paglaya, mayroong pagkakataon para sa isang malinis na simula. Ang luma ay ginawang bago at ang mga pasa tanggal katulad ni Kristo. Tayo ay naging mga bagong nilalang at ang ating mga pasanin ay pinalitan ng kanyang pamatok na madali at magaang. Bigyan natin ng oras ng pagmumuni-muni ang ginawa ni Kristo sa krus, sapagat ito ang ating tunay na paglaya. Ito natin nakamtan ang malalim na pag-ibig at biyayang mula sa ating Ama sa langit. Sa krus ni Kristo ay nakamtan natin ang tunay na taon ng paglaya. Natatagpuan natin ang kapatawaran, kalayaan mula sa kasalanan at tunay na kapahingahan. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Dito ay higit naming naunawaan kung paano niyo kami binigyan ng kapatawaran, kalayaan at kapahingahang pisikal, higit sa espiritual na aspeto. Ang luma ay ginawang bago, ang mga pasanin ay tinanggal at kami po ay naging mga bagong nilalang na. Sa krus ng Panginoong Jesucristo ay nakamtan namin ang tunay na taon ng paglaya. Ito po ang aming dalangin na may pagpapakumbaba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawain niyo po itong maibahagi ang tinapay mula sa langit upang maraming kaluluwa pa ang maabot ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless.